Si Chairman George Garcia po ay atin lang gambalain ngayong nga pong maulan na Lunes ng umaga. Magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga po Sir Ted, Ma'am DJ Chacha. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Opo, bago po itong barn incident, ito hong barangay at SK elections. Sir, nakapaghanda na po ba kayo dito? Magkano na po ang inyong nagagasta? Yes Sir Ted, sa level po ng 1 to 10, number 9, nasa 9 na po tayo. Nung pong nagkaroon ng pagdinig nung isang linggo ang ating pumababang kapulungan, sinabi po namin sa kanila Sir Ted na handang-handa ang Commission on Election sa pagsasagawa ng halalan natin ngayong darating na November 2. Sa 19 billion 57 million na meron po ang Commission on Elections ay nakagastos na po tayo ng 8 billion, Sir Ted. At lumalabas po 11 billion na lamang ang natitira natin bagamat ito po'y wala pa sa kamay ng COMELEC, ito po'y nasa DBM pa. Yung pong 8 billion, yan na po yung pag-iimprenta ng mga balota natin at pag-procure ng mga ilang election paraphernalia. Kasama na rin po Sir Ted yung pag-hire namin ng mga casual employees, mga EJO at syempre mga overtime ng aming mga tauhan dahil nga sa ginawa nating paghahanda para sa halalan na yan. So, yung po talagang nabili na mga gamit, gastos na hindi na po mababawi pa, meaning kapag nag-postpone o masasayang na, mga magkano inyong estimate sa COMELEC, sir? Sir Ted, kung ating pong susumahin, halimbawa po ang indelible ink, 1 taon lang po kasi ang ano po diyan, expiry date. Kasama na rin po yung ballpen. Baka po matuyo kasi ang ballpen. Yung po mga ipinapaskil na listahan ng mga botante sa labas ng presinto at yung listahan ng mga botante sa loob ng presinto, 100,000,000 din po yan na iniimprenta natin sa National Printing Office. Siguro po kung tayo mag-estimate mga kalahati ng 8 billion, Sir Ted, ay maaari mabaliwala dahil sa kung sakali marireset at mapopostpone ang ating barangay at SK elections. Okay, ang inyo pong apila sa Kongreso, they have to decide by September, right? Opo, Yes po, September. Sir Ted. Oo. Tama po. Opo, by September, meaning kapag ito ho ay dinesisyonan, October na. Kumbaga malapit-lapit na po sa November 2. Ano po ang mga magiging problema ninyo kung meron man? Sir Ted, kasi po tayo po ay magpa-filing na ng candidacy sa September 28 hanggang October 5. And therefore, hindi naman po siguro maganda na nag-file na ng candidacy ang mga kababayan natin, yung mga tatakbo, yung mga incumbent na gustong tumakbo muli, pagkatapos hindi natin itutuloy po yung halalan. Maganda po yung bago mangyari. Yung bagay na yun ay hindi na muna ito ay malaman na kaagad natin. Tulad din po Sir Ted, pag dumating po ang buwan ng September, magte-train na kami ng mga guro dahil ang ating pong barangay SK elections ay manual na halalan. Nasanay po ang ating mga guro sa automated election and therefore kakailanganin po muli namin silang i-train para po maunawaan nila kung paano tayo mag-hold ng eleksyon. Siyempre po Sir Ted na andyan din po yung ibang gastos katulad ng deployment. Kasi po kahit po buwan ng September, kami po ay magde-deploy na ng mga ilang kagamitan sa mga lugar sa iba't ibang parte ng ating bansa. Siyempre po pagka tayo nag-deploy, magbabayad na tayo ng mga barko and kailangan natin ipabalik kung sakasakali yung mga gamit na yan dito po sa Manila kung saan nang galing para naman po hindi naka-standby lang doon sa mga area kung saan yun po ang magiging jump points para sa distribution. Okay, so kung mga ngayon, tama ba, mga 4 billion ang sinasabi niyong masasayang, tama, 4 billion. Tama po, tama po, tama po. Yan madadagdagan pa habang nade-delay ang desisyon. Yes po Sir Ted, sapagkat pag po tayo Sir Ted ay nag-training ng guro, yan po 1 bilyong piso ang training ng mga 1 milyong guro sa buong Pilipinas. Kasi nga amin po silang ginagather sa iba't ibang lugar, sa mga hotel, pinapakain po namin, meron pa silang transportation allowance. Kung sakali po ito'y marireset Sir Ted, panibagong training po yon ng mga guro sapagkat may mga guro na nag-retire na, may mga gurong bago na papasok o kaya yung mga guro na hindi naman nakasama doon sa una naming batch na na-train. So yan po ay magagawa namin lahat ng yan ngayong darating na buwan ng September. And therefore, kapag po nangyari na yon, masasayang po yun dahil mag-uulit po kami lahat ng mga ginawang yon. Nung hearing po ninyo sa Kamara, ano po ang feedback sa inyo ng ating mga kagalang-galang na kongresista? Sinabi po natin, Sir Ted, maliwanag na maliwanag. Nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema, Makalintal versus COMELEC. Sinabi po na hindi naman pinipigilan ng Korte Suprema yung pagpopostpone
o pagre-reset ng isang halalan. Kung kaya nga lang, ang sabi ng Korte Suprema, sundin dapat itong mga matitindi, mabibigat na mga guidelines o criteria na mismong Korte Suprema nagsabi. Sabi niya, dapat periodic yung mismong eleksyon. Ibig sabihin, alam ng mga kababayan natin, mga tao, mga mamamayan kung kailan talaga ang halalan. Number two, kinakailangan yung compelling reason at higher governmental interest. Hindi ba pwedeng reason lamang. Ating pong binanggit. Ang lahat po ng kanilang mga panukalang batas, with all due respect po, 7 po lahat yun, ay ang dahilan ay crisis, yung energy crisis. Kinikilala po natin, Sir Ted, ang COMELEC ay apektado rin ng crisis, pero siyempre, ang may determination naman talaga, kung talaga may crisis o wala, it's a political question, ang ating pong Kongreso. Kinikilala rin po ni COMELEC na ang Kongreso may kapangyarihan mag-postpone, mag-reset at mag-fix ng termino ng ating pong ng ating pong eleksyon. Kung kaya nga lang po, yun nga po dahil sinasabi natin, sa Senado po kasi certain iba ang version nila. Sa Senado, hindi po dahil sa crisis at hindi po postponement ang sa Senado, kung hindi term fixing. From 4 years, gusto pong gawin ng Senado ay 5 years. At yun daw pong postponement, Sir Ted, ay consequence lang o incidental doon sa pagpifix ng term. Well, that will be subjected nga daw to legal question eventually kapag po nabuo na yung batas at naging ganap na batas, sabi po ni Attorney Romy Mac. Pero sir, yung sinasabi nyo na klaro ho naman po ng mga panuntunan na inilatag ng Supreme Court, doon sa inyo pong pagdalo sa hearing sa Kongreso, ano ang naging pagtanggap nila doon? Ano ho ba, meron na ho ba silang paramdam kung talagang itutuloy nila ang postponement ang pagpapaliban o pinaaasa po kayo na hindi pa ho final ang desisyon? Meron pong sinasabi sila na kinakailangan na magkaroon ng another version ng i-consolidate yung lahat ng version at magkaroon ng nag-iisang version lamang ng kanilang panukalang batas, and therefore may posibilidad, Sir Ted, magkaroon pa ng isang hearing, isang pagdinig doon sa pinakabagong version ng kanilang magiging panukalang batas. Siyempre po, sinabi rin po natin, paano po kaya yun? Ang ating pong sinabi, mga September dapat maliwanag na. Kung magkaiba po ang version ng Senado, magkaiba ang version ng House, kinakailangan i-reconcile pa yan. Dadaan pa sa Bicameral Conference Committee, dadaan pa sa ating Pangulo. Mga gaano po kaya katagal, yun po ang ating mga binabanggit, sapagkat habang lumalaon po, gumagastos tayo at syempre hindi po kami hihinto sa aming paghahanda sapagkat mahirap pong ipagbakasakali. Ganong maliwanag po ang batas hanggang araw na ito na tayo may halalan sa November 2. In fact, Sir Ted, sumulat na po ang inyong lingkod sa ating kagalang-galang na Pangulo. Tayo po'y nakikiusap na baka pwedeng ideklara ang November 3 na walang pasok din. Kasi nga po, kung November 2 lang ang walang pasok, baka po pagka-uwian nila ng undas, babalikan ka agad sila ng kinabukasan. Samantalang kung walang pasok ang November 3, at least sigurado makakaboto sila kahit magluwasan sila at magbalikan sa kanilang mga trabaho ng November 3 na lang. Kasi nga nung una, controversial yung November 2 na petsa na yan eh. Pero yan pong kanilang ipinasa. Doon ba sa hearing sa Kamara, wala bang question dyan na bakit undas ho mag-i-eleksyon? Pinaliwanag din po natin with all due respect, Sir Ted, sa kanila na yung November 2 kasi, yan po ang kalimitang bagyuhan eh. Yan po yung isang pinoproblema ni Comelec. Katulad po ngayon, Sir Ted, ngayon na buwan ng Agosto. Hindi naman po kaila sa lahat na pagdating na September, October, November. Minsan nga po, yung magpapaskuhan na ganyan, bumabagyo pa rin tayo dito. So, hindi po katulad na nakasanayan natin na ang halalan natin ay laging Mayo sapagkat yun ay summer vacation pa ng mga kabataan. So, yung po medyo ito kakaiba dahil nga po sa baka po kasi hindi maunsyami yung pag-uwi ng mga kababayan natin dahil sa boboto at baka po may tag-ulan pagdating ng November. Sige po, so tayo po ay obligado rin na mag-follow up po sa both houses of Congress dito po sa inyo pong pakiusap sa Kongreso na kung maaari po ay agad nang magdesisyon sa napaka-importanteng isyong ito. Election po sa September 14 sa BARM naman, Chairman, pero may nangyari nga pong pananambang dito po kay Interim Chief Minister Makakwa ng BARM. Una, ano po ang report na tinanggap ninyo at ano po ang effect nito doon po sa peace and order na imahe ngayon nitong paparating po na halalan? So, Sir Ted, Ma'am DJ, tayo po'y sobrang nalulungkot. Alam niyo po, as of noong araw mismo ng pagtambang sa kanya, although aminin natin,
At least na sa awa ng Diyos wala naman po nasaktan. Pero yung araw na yun po, zero po ang ating pong election-related violence. Wala po tayong naitatala. Ang PNP, AFP wala po naitatala na election-related violence. Bagamat may mga ordinary crimes na nangyayari dyan sa Bangsamoro, pero wala talagang election-related violence. So ito pong pangyayari na pagtambang sa Chief Minister ay nangyari base sa ating pong pag-iimbestiga nung panahon na siya ay nanumpa bilang miyembro na ngayon ng pangalawang pinakamalakas na partido dyan sa Bangsamoro at naging chairman. So sa ating pong palagay, ito po hindi pa pwedeng sabihin hindi election-related violence sapagkat maliban siya ang Chief Minister, siya na ngayon ang chairman ng partido Bangsamoro Federal ng dyan po sa Bangsamoro. At pagkatapos po, nagkataon na nanumpa siya bilang miyembro, kaya po yan ay election-related violence. Kaagad po nating tinawagan ng ating PNP at AFP, sinasabi natin hindi pa pwedeng walang maaresto at malalaman natin kung sino ang mga nasa likod nung krimen na ito. Sa BARM ho ba, meron na ho kayong mga deklarado na hotspots before mangyari ito? Meron po tayong 27 election, ang tawag po natin ni red category areas. In fact, Sir Ted, yung po ay bumababa. Dati po halos doble yung ngayon po ay bumababa po yung pong red category areas. Ang ibig sabihin po ng red category areas na 27 na lugar, munisipyo, ay yan po yung mga lugar dati ng mga nakakaranghala na lagi may kaguluhan, lagi may problema. Hindi naman nangangahulog ang recent may violence o may problema. Pero dati po kasi ang pinagbabasihan. Ngayon po, yun ay bumababa, naging 27, 21 na lang sa Lanao del Sur, isa sa Maguindanao del Norte, isa sa Maguindanao del Sur, isa po sa Tawi-Tawi, meron sa isa sa Basilan, at 0 sa Special Geographic Area. So natutuwa kami as of nung panahon yun, nung bago magkaroon ng pagtambang, sapagkat talaga pong napaka-peaceful ang buong Bangsamoro. In fact, nung filing ng Certificates of Candidacy sa unang pagkakataon sa kasaysayan dyan sa BARM, wala po ni isang putok na nangyari, napakatahimik po ang naging filing ng kandidatura. So ngayon po na ito'y nangyari diyan sa Dato Odinsinsu at Maguindanao del Norte, ano po ang magiging desisyon ng COMELEC sa usapin po ng kategorya nitong lugar na ito ngayong paparating na halalan? Sir Ted, noong 2025, nalagay po natin ang Dato Odinsinsuat under COMELEC control. Yung pong pangyayaring ito, nung nakarang araw, hindi pa naman po ito sapat upang ideklara natin na COMELEC control. Ayaw po natin mag-create ng tensyon kapag kabahala sa mga kababayan natin dyan sa Dato Odinsinsuat o yung kabuuan ng BARM, sapagkat sa totoo lang naman po, in all fairness sa mga kababayan nating Moro, napaka-peaceful po ng buong Bangsamoro pa. At in fact, napakadami nating mga observer mula sa iba't ibang parte ng mundo ang naandyan sa kasalukuyan. So, hindi pa po kami nag-iisip na ito ilagay sa COMELEC control. Subalit ito po yung matindi namin minamanmanan. Para anytime, pwede kami mag-deploy ng dagdag na puwersa o talagang ilagay ang isang lugar under COMELEC control. Okay, so meron ba ho kayong mga dyan, kumbaga din mga elemento na kinukonsidera before you decide na ilagay po sa COMELEC control ang isang particular na lugar? Chairman, can you educate us please? Sir po, yes Sir Ted, alam niyo po, dapat maunawaan na natin mga kababayan. Medyo critical po. Ang halalan ay isang parte lamang ng usapang pangkapayapaan. At isa po sa mga aspeto ng usapang pangkapayapaan, Sir Ted, ay yung siyempre yung pagsusurrender ng mga armas ng mga dati nating mga kababayang rebelde na ngayon ay sumasama na dito sa atin sa halalan. So isa po yung critical na aspeto na tinitingnan namin kung paano ito makakaapekto sa atin. Pero so far po, Sir Ted, alam niyo po, as of nung isang araw, halos 19 pa lang ang nakukumpiskahan ng barel sa mismo mga checkpoints natin, sa 18,000 more or less na checkpoints na in-establish natin sa buong Bangsamoro. So yung pong bilang na yun ay sadyang kokonte na ang mga naaresto at nahulihan ng firearms ay yung mga maiksing baril lamang. And therefore kami natutuwa dahil kahit paano contained, hindi po pinapakita nung iba ng lahat dyan, yung mga armas na malahaba at talaga namang hindi dinadala sa pag-ikot nila sa iba't ibang parte ng Bangsamoro. So yan po. Number 2, syempre yung peace process. At number 3, critical din, ang tinitingnan natin dito, yung pong presence kasi ng mga observers sa iba't ibang parte ng mundo dahil po, Sir Ted, napaka-importante sa kanila ang Bangsamoro dahil dyan po kasi babahan ng proyekto at programa depende sa outcome ng halalan na ito. Oh, ito ho kasi ang kauna-unahang BARM election
Di ho ba, from ARMM na nagkaroon na rin po ng mga halalan noon, ito po ngayon ang kauna-unahang halalan magmula po ng binago na ito pong batas para po sa Autonomous Region in Muslim Mindanao, Chairman. No? Yes po, Sir Ted, at tatandaan po ng lahat. Hindi po sila katulad ng presidential setup, sila po ay parliamentary system na kung saan ang pinakanamamahala ng buong Bangsamoro ay ang parlamento, may 80 miyembro at ang pinuno po nito ay ang chief minister na ihahalal ng 80 miyembro ng parlamento. Oh, parliamentary po ito, hindi kagaya dati po ng panahon ni Nurmiswari na gobernador ang tawag at iba rin pong dati ang kanila pong forma ng governance. O sige po, so aantabay tayo sa development po. Malaking bagay nga ito kung sakasakali po na, mapanagot yung mga may gawaan nito para po mapacify ang lahat, Chairman. Yes po, Sir Ted, hindi po pwedeng dahil gusto lang nila mag-create ng kaguluhan o manakot lang o magpabigyan ng senyales, hindi po natin patatawarin yung ganyan. Sapagkat, Sir Ted, maayos po pati po yung mga media nakakaikot na maayos doon sa Bangsamoro. Baka po kasi dahil dyan, chief minister na mismo, sabi nila, ang natambangan Paano pa yung ordinaryong mamamayan? Paano pa yung mga boboto? Paano pa yung mga observer o yung mga miyembro ng media? So yan po, kaya po tayo mismo ay dadako pupunta dyan upang maipakita natin na wala naman po dapat ikabahala yung mga kababayan natin. Pinaka-importante, Sir Ted, Ma'am DJ, tuloy na tuloy ang halalan sa September 14. Huwag pong maniniwala sa mga fake news. Okay, sige po. Salamat po na marami, Chairman, sa inyo pong panahon. At ito nga maganda makakataon po para liwanagin ang mga isyong ito nang hindi kumalat ang maling mga balita. Salamat po, Chairman. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.